Apologies to Vice Ganda ko and Miss Marian Rivera. Dapat lang talaga, pag nagkamali, mag-sorry. Meron daw na anakan itong si Cheese Escudero. Kaya malungkot ang mga mata ni Heart Evangelista kahit na nakasmile siya. Kasi daw ayaw ni Heart Evangelista na maging preggy. Dahil nga nung in-interview ko si Miss Jacqueline, yan din naman ang kanyang sentimiento. Yeah. Yung kanyang pangungulila sa kanyang mga anak. Hindi naman lang daw siya kinukumusta ng kanyang mga anak. Eh, garni nga ho, pumasok sila sa kwarto. Tapos, nakita ko, naghalikan sila. Hello mga ka-update! Ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy. At ito naman po si Papa O, si OGPS. Ano pa nga ba? Ang laging yung inihirit sa amin. Chika mo na! Dali! Whenever I see girls and boys selling lanterns on the street, I remember the boy, but I don't remember the feeling anymore. Itago mo sa lilim. Negli? Mashup. Ayan, alam mo, pagpapasok ang bear, ayan na. Yes! Naaalala na nila si Jose Marichan. Yes! Yung sabi ni Ariel Rivera, Oh. sana man lang daw, maalaala din daw siya. Sana ngayong Pasko ay maalala mo pa rin ako. Puro na lang daw Jose Maricha. Pero speaking of Jose Marichan, di ba, nandun siya sa IKEA, sa Pasay. Bongga, di ba? Talaga nandun siya sa may sa announcement, yung pag-announce. Tapos winelcome niya sa Bear Months ang mga shoppers. Tapos kumanta siya doon. Ay, taray. akala ko na ding ding ding. Calling the attention of the lost boy. Ding 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 ding. Gamusa. Ha? Size 10 kamusa. Anyway, ayan, Diyos ko, syempre, tayo po ay patuloy pa rin sa pagdarasal at sa pagtitipid at the same time. Yes. Dahil pamahal po ng pamahal ang bilihin. Yes. Ganitong papalapit na ang Pasko. Ay, Diyos, hindi na po natin maaawat yan talaga, no? Totoo. Nakakaloka ng taon. Dahil gusto natin magkaroon ng magandang Pasko, kaya kailangan na nating tipid. Oo, Yeah. Huwag nating iasa sa ibang tao o sa gobyerno ang ating pamumuhay. Kilos-kilos pa rin tayo, okay? Yeah. And speaking of pagkilos, Loy, Yes, right. agad-agad naman kumilos si Vice Ganda, di ba? Oo. Talaga nabasa ng mga netizens ang hanash ni Vice Ganda. Doon sa Yes. ibinalita ng isang news program ng TV5 na natapos na raw ang iringan sa pagitan ni Vice Ganda at ni Marian Rivera. Ayun nga, Nay, kasi nga, Nay, nagbalita yung News 5. Ang sabing ganun dun sa headline, natuldo ka na ang isyong iringan ni na Vice Ganda at Marian Rivera. Spotted kasing sweet na sweet ang dalawa sa isang party. Kasi nga daw, Nay, ang tinutukong ngayon na iringan dito, yung sinabi nga daw dati ni Vice na parang nag-comment siya na inokray niya si Marian tungkol dun sa nabanggit ni Marian na I am psychology. Yun. Inulit pa ni Vice yun? Hindi naman, walang sinabi si Meme doon. Kumbaga parang yung chika na yon ang galing lang sa isang site na hindi naman credible. Parang nagawa-gawa lang ng storya. Siguro doon na-pick up ng kung sino man yung nag-research. So ngayon, nag-comment si Meme. Nung nakarating sa kanya yung balita na yon, sabi niya gano'n, ha? Saan galing ang balitang to? Nagka-issue kami? Iringan? Pauso? Yak! Super yak! Mema? Sabi niya gano'n. Mema sabi lang gano'n. Oo, sabi gano'n. So ngayon, tapos nagkasunod-sunod ang sagutan nila dyan. yes, ni Gretchen. Barfori. At saka ni Gretchen. Oo, di sumagot si Gretchen noong una. Sabi niya, hi Vice,
we'll investigate and send this to our producer. Sabi niya ganon. Tapos sumagot naman din si MJ Marfori. Yung Kasi nga showbiz parang sa, tinag siya doon dahil siya yung parang correspondent. Parang ganon. Sabi ni MJ, also, hindi ko story ito, vice ganda ko, tapos may laughing emoji. Tapos? Ay, hindi naman yan nagustuhan ni Meme. Ano sabi? Nag-comment si Meme. Also, hindi ko trip ang emoji mo. May nag-joke po ba? Kasi nga nag-laugh-laugh. Yan. Ay, dahil doon, ayun naman, nabasa ni MJ ulit, nag-comment naman siya. I apologize. I was just surprised and caught off guard that I was tagged in the story. I didn't mean to offend. Sabi niya gano'n. Ano man sabi ni Vice? Laugh emoji. So wala na yon, hindi na kaso kay Vice. Tapos na. Yes, pero bago natapos ang gabi, ito yung huli niyang binitawan. Super kadiri yung mga balitang mema. Ew! Clickbait? Fake news? Tae! Sabi gano'n. Kasi walang kwenta. Oo. Kinabukasan na, ayan, nag-issue naman si Gretchen Ho. Nag-post siya. Sabi niya gano'n, we issued an erratum this morning on Frontline sa umaga for yesterday's erroneous news report. Okay. Rest assured, we are reviewing internal processes to make sure this doesn't happen again. Apologies to Vice Gadako and Miss Marian Rivera. We will do better. Ay, nag-comment naman dyan si Meme, Nay. Ang sabi niya. Sabi ba yun? Oo. Ang sabi niya, thank you, Gretchen Ho. I appreciate it. So, all's well that ends well. Yes. Tapos na ang kwento, okay? Dumako naman tayo sa ibang viral. Ha? Tinapos mo na lang yung kwento. Hindi ang bilis. Hindi, ganun man si Vice, no? Pag yung nag-sorry na, hindi okay na sa kanya yan. Hindi na niya para palawigin pa yung issue. Tsaka ganun naman, talagang wala namang perfect na news program ngayon. Oo nga na. Wala namang perfect na news online, ganyan. Dapat lang talaga, pag nagkamali, mag-sorry. Diba? Pero na si Meme, no, bibihira naman siyang pumatol eh. Diba? Nagkataon lang na siguro ito, kailangan lang niyang i-call talaga yung attention dahil nga, wala naman sila daw talaga iringan na Miss Marian. Ay, ang sweet-sweet pa nga Oo, nila. Diyos ko, bangong-bango nga si Vice sa kilikili ni Marian. Diba? Oo, diba? Pero na, kawawa naman to si Gretchen Ho. Bakit? Kasi nababash. Oo. Fake news peddler daw. Ay, hindi. Newsreader lang siya. Oo nga. Hindi naman fake news peddler yung writer. Siguro yun lang ang pagkakaalam niya na may iringan nung araw. Si Vice saka si Marian. Kaya naging big deal yung pagkikita ni Marian at ni Vice. Sa isang event, di ba? Yun, ay ibinalita lang ni Gretchen. Nung binabasa lang niya yung balita. Pero siya, andun kasi yung confidence ni di ba? Trust and confidence ni Gretchen doon sa writer na tama lahat yung sinusulat mo at binabasa ko lang yan ngayon. Diba? So sa mga ganun pagkakataon na wala naman talagang kasalanan yung nagbasa lang. Nagbasa lang Hindi yun. naman nila pina-fact check yun, di ba? Dahil yun na yung i-ere, trabaho. Correct. May mga ibang may trabaho na nun. Correct. Ang dapat kumastigo dyan yung AP ng program doon sa writer. Pero kung yun lang talaga yung alam ng writer na may iringan at nag-apologize naman si Gretchen on behalf of the staff ng news program, edi finish na, tapos na usapin. Ang ba ang news, para rin siyang dyaryo na may editor-in-chief na nag-check pa ng mga ilalabas na balita. Yes. So nakaligtas din yung yung chismis na hindi totoo. Correct. Kaya ingat na lang para hindi tayo na fake news. Yes. Di ba? Mahirap yung ganyan na mali pala yung balita, na wala palang ganong nangyari. Di ba, Diyosa? Naku, parang ganyan ang nangyari sa ina. Basta nalaman ko sinugod na pinagalitan ako. Na, Josan, ano nababalitaan ko na ikaw daw ay may boyfriend na 16 years old? Oh my God. Diyosa naman, 16 years old naman. Ano naman yun? Parang ganyan, galit na galit. Wow. Hindi mo alam na bawal iyan. Hindi mo ka alam na korupsyon ng bayan ng iyan. Bakit di kayo pumatol sa bata? Oo nga. Kaya sagot ko naman sa inay, may jowa ako. Pero 21 years old siya. So 21 years old. Akala ko naman 16. 16 years old. 5 years ago nung naging kami. Oh my God. Ganon din yun.
So, tapos pala all along yung nanay niya. Kaya nang delay. Inagay. Legal na ngayon. Oo. Hinintay mo. Wala namang naganap noong 16 siya, no? Wala naman. Hinintay mo mag-21. Ayun, Nagkaroon lang kayo ng okay. MU. Opo. Hi, baby. Talaga ba? Walang naganap, Rosa? Wala naman. Mamatay. Noong 21. Ay, ngayon, speaking of fake news, naku, fake news ba to o totoong news? Kasi Na? hindi pa rin natitigil na yung balita na meron daw na anakan itong si Cheese Escudero. Kaya malungkot ang mga mata ni Heart Evangelista kahit na nakasmile siya. Ay, naku, ang hirap namang i-confirm yan. Kailangan ma-verify yan ng bonggang-bongga. Dahil yan nga kumakalat, Loy. Dahil nakabuntis nga raw itong si Cheese. Meron pa mga nagchichika na yun na may sighting na nakikita siya sa isang bar na may kasamang girl. Oo, di ba? Diba? Tapos meron pang chika na, kasi daw ayaw ni Heart Evangelista na maging preggy. Gusto pa niya manatiling sexy at hindi pa siya handang maging nanay. Kaya daw sa iba daw muna nagpunla. Naku, nagpunla si Cheese Escudero. Yan yung mga mga nababasa natin. Pero syempre, importante pa rin marinig natin mismo kay Heart at kay Cheese kung gaano katotoo na nakabuntis nga itong si Cheese ng ibang babae. Kaya naman ganun na lamang kalungkot itong si Heart. Oo, Nay, kasi pati sa mga post niya at saka sa vlog niya, parang ang lalalim, parang about life, about finding yourself. Tapos wala pang about, di ba? Puro ganun yung Tapos mga... wala pa rin singsing na. Hindi ko napansin Hindi na parang hindi na sinusuot yung singsing. Oh my gosh, talaga ba? Ang wedding ring? Oo, correct. Oh my Diyos ko, gosh. oo. At hindi natin madalas nakikita ngayon ng mag-asawa. Di ba minsan nabaviral pa yan dahil nga sumingit lagi si Cheese. Nako, bibili ka na naman ng bagong bag. Oo. Di ba sabi ko sa'yo, ibenta mo muna yung iba. Bago ka bumili ng bago. Ngayon wala na tayong nakikitang ganun. So, ang espekulasyon ng marami, baka nga raw totoo na wala na si Heart at si Cheese. Pero parang nga talaga may pinagdadaanan si Heart kasi ang kitang-kita yung lungkot sa mata niya. Lalong napapansin niya ng mga followers niya yung matagang tumututok sa Instagram niya. Oo. Ay, ano ba siya, si Heart? Umatin ba ng mga event? Oo, nasa Paris na naman siya for an event. Oo. Baka naman ini-enjoy na ni Heart yung ganoon. Anyway, naku, Diyos ko, hangad pa rin natin na sana ay magkaayos itong si Cheese at si Heart. Parang may nakikita na tayo sa Instagram. Naku, ganyan din na yung chismis kay Lisken eh. Dahil nga hindi din na pagkakita na magkasama. Bakit daw walang projects na together? Di ba sabi mo nga maghiwalay na ng ng kanya-kanyang Kanya-kanya proyekto. sila, wala nang love team. Parang hinihintay na lang din daw na i-announce na pati sa totoong buhay, i-break na yung dalawa. Hindi pa sila break. Hindi pa sila break, no? Actually, bin-break ni Chris Gasmen, ang managing director ng Star Cinema, na talaga namang hinahanapan sila ng Lisken Project. Marami silang pinipitch. Nagkataon lang na consider na lang yun na parang wala sa timing ang lahat. Ay, wala sa timing ang lahat o sinadyang hindi gumawa ng proyekto together? Kaya, ang ginandahan na nga ng Star Cinema. Talaga, no? Hindi. In fairness to Lisken, talaga, meron sila mga na-approve na project. Nung ako pa yung manager at nagzo-zoom kami. Talaga namang masigasig ang Star Cinema sa paglalatag o pagpipitch ng mga proyekto kay Lisken, no? Meron pang ang solo si Liza ibang proyekto. Meron din si Enrique, ibang proyekto naman ang pinipitch sa kanila. At the end of the day, sila pa rin naman masusunod kung anong gusto nilang gawin. Nagkataon na si Liza ang gusto niya Hollywood. Baka yun yung tinutukoy na hindi tama yung timing ngayon. Kasi nga, it's Liza's time to shine in Hollywood. Oo, gano'n. So, di ba nagsushoot ngayon si Liza sa New Orleans? Yeah. O di siguro, masaya si Liza ng ganoon. Siguro binibigyan na lang din ng Star Cinema. Pero, kung kilala ko si Liza, kung gagawa man siya dito ng pelikula, gusto niya sa Star Cinema pa rin. Or kung gagawa siya ng teleserye, gusto niya sa ABS-CBN pa rin.
tingnan mo na, yan pa rin kaya yung stand niya ngayon na nai-immerse na siya sa Hollywood? Yan ang hindi natin alam. Baka mag-iba rin ang direksyon. Baka rin, syempre, merong influensya rin yun ng kanyang bagong management. Hindi natin alam. Basta yun lang alam ko. Kung meron mang babalikan si Liza dito sa industriya, yan ang ABS-CBN at ang Star Cinema. Pero, kung mag-iba man ang timpla at mag-iba yung mood ni Liza po ang direksyon ng management para sa kanya, sino naman tayo para kumontra, no? Management niya yun eh. Pero na parang pareho yung storya ni Liza at saka ni Heart, no? Dahil sa kagustuhan nilang abutin yung mga pangarap nila, parang nagkakaroon ng setback sa relationship nila sa personal life. Oo, dyan matitest talaga yung kanilang relasyon kung gaano katatag itong Lisken. Lalo na si Liza ay solong nandun sa sa Hollywood kasama si James Reid ba? Or yung management niya at si Enrique naman ay naririto. Pero nandun ngayon si Enrique sa US at tinalo si Liza. Oh, sinasamahan ng kanyang jowa. So sila pa rin. Ba't kaya si Cheese hindi sumasama sa mga trips ni Heart? Siyempre magkaiba sila ng direction. Politics to, siyempre si sosyalan. It's a matter of understanding one's choices or choice, di ba? Tama. At saka it's a matter of compromise. Di ba na yun? Correct. Oo. Ako, Tito OG, Mamaloy, hindi kaya nalalamig na si Chase kay Heart? Uy, grabe ka naman. Kaya gayon. Bakit? Paano mo naman sabi yan? Hindi. Dahil nung bata ako, hindi nakain kami ng hapunan. Nagsumbong ako sa inay. Sabi ko, inay, habang tatay nakita ko, magkasama ni Yaya ng ating kasambahay. Nagulat ang tatay. Aba, Diyosa, ano sinasabi mo iyan? Bakit kayo masampal ko ang bunga mo diyan? Sagot naman ng ina ituloy mo ang kwento mo, Diyosa. Ituloy mo ang kwento mo. Garni nga ho, pumasok sila sa kwarto. Tapos nakita ko, naghalikan sila. Diyosa, ano sinasabi mo iyan? Hindi tunay sinasabi mo iyan. Nagalit naman ng inay. Sabi ng inay, ituloy mo ang kwento mo, Diyosa. Ikaw ang malilintikan sa akin. Huwag kang matakot sa tatay mo. Ako ang bahala. Ituloy mo ang kwento mo. Anong ginawa niya mga yan? Huwag kang matatakot sa tatay mo. Lahat ng sinasabi ng mga bata ay tunay. Hindi na sinunod ng mga bata. Sabi sa tatay ko. Kaya sabi ko, yun nga inay, di hinubaran ng tatay ang ating kasambahay, tapos naghalikan sila. Katulad ng ginawa ninyo ni Mino. Ayun. Ako man ang pagsampal ng ina. Hindi to yung sinasabi mo, Diyos. Hindi to yung sinasabi mo. Habang ako namin sakal-sakal ng inay, sakal-sakal naman ng tatay ang inay. Sabi ng tatay, sige Diyos, ito naman ang kwento mo. Ito naman ang kwento mo, habang sakal-sakal naman ng inay. Ang salimuot ng kwento. Ewan ko sa'yo. Siguro, Parang hindi naman nalalamig na sila sa isa't isa, kaya kung kanya-kanyung na pumapatol. pero hindi man sila pumapatol sa iba siguro. Yun lang yun ang pag-uusapan. Speaking of usapan, at di ba si Jacqueline Jose, di ba? Naloka ang sambayan ng Pilipino. Dahil nag-announce si Jacqueline na I'm retiring. Bakit naman? I'm retiring from showbiz. So, ayaw na niya. Bakit naman? Yun naman pala, merong story behind that. Ano nangyari? Parang nangungulila siya sa pagmamahal o nangungulila siya sa kalinga ng kanyang mga anak. Dahil ang kanyang anak na lalaki ay nandoon sa US, doon nag-aaral. Si Andy Eigenman naman ay may sarili ng pamilya. So siya naman, si Jacqueline, ay nag-iisa, nangungulila, lungkot na lungkot. Namimiss niya yung kanyang mga anak na kapag siya nagluluto, gustong-gusto ng mga anak niya ang lutuin niya. Ngayon, para kanino pa siya bumabangon, parang wala na. Yun nga, sabi ni Jacqueline Jose kay Rose Garcia ng PET. Yun ang realidad na yun ng buhay, di ba? Na pagtanda mo, ikaw pa rin mag-isa. Pero na lang kung may companion ka, kaso nga nagkataon si Ma'am Jacqueline, single mom. Single mom, Kaya naman si Jacqueline, parang itinuring na rin niya extended family ang kanyang mga kasamahan sa industriya. Kahit na yung iba ay matatanda at malalayo na, ika nga niya,
siguro nga siya ibabalik sa pag-arte, lalo na hindi pa pala siya pwedeng mag-retire dahil meron pa siyang existing contract yata with the GMA7. So, gusto niyang ma-lock in. Para pansamantala makalimutan niya na nangungulila pala siya sa kanyang mga anak. Na nag-iisa siya. Oo. At least sa lock-in, yung buong production Oo, nandun. na sinusumpong siya ng kanyang anxiety, ng depression, di ba? Dahil mag-isa lang siya sa bahay. Naku, yakap na mahigpit sa'yo, Ma'am Jacqueline. Oo. Kaya nga, di ba, yung kanyang anak na si Gwen, yung lalaki, pinupush siya magkaroon na ng love life. Ay! Why not? Pero syempre, Pwede gusto- pa naman, di ba? Gusto naman ni Miss Jacqueline na dito na ako sa mga anak ko. Kaso nga, Miss Jacqueline, hindi kanya-kanya ng buhay. Hindi naman ganun kadali na sasabihin mo si Jacqueline na magkaroon na ng sariling love life. Oo nga. Siyempre, tapos na siya sa ganong portion ng kanyang buhay. Lalo na, at siya mag-isa nagtaguyod ng kanyang mga anak. Ay. Diba? Kaya parang gusto na lang niyang umuwi ng Laguna at magtanim. Pero di yan biro. Oo nga, kasi nga maghapong nakayuko. Di naman makaupo. Di naman makatayo. Ay nako. Basta Miss Jacqueline alam mo, feel na feel kita. Oo, dahil nga nung in-interview ko si Miss Jacqueline, yan din naman ang kanyang sentimiento. Yeah. Yung kanyang pangungulila sa kanyang mga anak. At hindi naman lang daw siya kinukumusta Ayun ng kanyang mga anak. Nakalimot na yung kanyang mga anak. Imagine mo, dalawa lang yan, nakalimot pa sila. Pero siguro nga, no, kay Andy at kay Gwen, kung hanggat maaari, ay laging kukumustahin ng nanay. Dahil, Diyos ko, pag nawala pa si Miss Jacqueline, tapos iiyak na lamang tayo. Alam mo, it goes for everyone, Nay. Guilty din Lahat. ako dyan, di ba? Ako minsan, Lahat. hindi rin ako nakakauwi. Pero at times, talagang minsan, lalo pag in between wala kang ginagawa, bigla maisip mo na mag-text man lang, o kaya kung pwede mag-video call, no? Correct. Tapos nandyan din si nanay sa stage ngayon na naiisip mo na rin. Dahil naglalakihan na yung mga babies mo, Nay, di ba? Lagi mo na yung nababanggit sa akin na hinahanda mo na yung sarili mo. Kasi futuristic ako. Oo. Advanced thinker ako. Oo. Na at the end of the day or pagkasapit ng dapit hapon, Ay! mag-isa pa rin kayo o kayo na lang ng misis mo at bahala na kung sila'y makakaalala dahil may kanya-kanya ng pamilya at kailangan intindihin mo yon, di ba? Pero alam mo, bigla ko tuloy naalala si Seth Fidelin. Bakit? Diyos ko, talagang ikamamatay niya pag nawala ang kanyang pamilya. At ang kanyang ideal girl ay ang katulad ng kanyang nanay. Diyos ko, na napaka-maasikaso, napaka-mapagmahal na ina. Kaya sabi ni Seth ay, hindi pwedeng mawala sila, hindi ko kakayanin. Sana all, no, ganyan. Mapagmahal naman ako, tsaka mapag-alaga. Huwag ka na mag-ilusyon na ikaw si Andrea. Ay, pero kamukha ko ba yun? Parang si Francine. Diaz? May pagka-OG. Charot. Okay lang kung kamukha ko si nanay. Wow! Totoo bang gusto mo? Oo, Nay, no? Basta maging kasinyaman mo din ako, ha? Baka, mayaman ka. And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga lingkod. Ito pa si Mama Loy! Naku, yung mga hindi pa ho namin subscriber dyan na laging nanonood, sana po mag-subscribe na po kayo. I-click nyo na po yung subscribe button dyan sa ibaba, At kung naibigay po ang aming episode niyo at may komento kayo sa lahat ng pinagtsikahan natin, naku, mag-comment po kayo below. I-click nyo rin ang like button at huwag po kalimutang i-click ang notification bell! Pagkalikan kayo muna manonotify na meron kami latest update. At Yes. syempre pa, ang kanya-kanya naming channel. Yes! Sana po mag-subscribe po kayo sa channel ko. That's Mamaloy. M-A-M-A-L-O-I. At nais ko rin po imbitahin lahat po ng mga soon-to-wed brides and grooms. May bridal fair po sa September 10 and 11 sa SMX Convention Center. Wedding Expo Philippines po. Mag-login po kayo sa www.teamsandmotives.com for free admission. Kaya, at ikaw Birthday naman. ni Mama Loy.
Grabe, ang galing. Ha? At syempre, naman. hindi pa rin nawawala ang aking mga pampag-good vibes na video sa aking YouTube channel. At maraming salamat din po sa mga magagandang comments nyo sa akin dito. Binabasa ko po lahat yan. Wow. At natutuwa ako na basta daw makita nila ako nandito ay talaga namang manonood agad sila. Kaya maraming Habang binabasa ni Jocelyn, talaga nagbabalbal siya. Ibang basa yung ginawa na. Oo, and speaking of Seth Ferilin, nandiyan pa rin po yan Yes. sa ating YouTube channel, sa OGBS Inspires. At syempre, maraming salamat sa nagbigay sa amin ng kake. Ay! Ng Ang kake. ganda! Ng kake. Yes! Yes. Oh, i-chika mo na. Oh, yung akin na ugat. Ang Sweet Sen PH. Masarap Yes. daw itong cake na ito, in fairness. Gawa ni 30 ng ating friend. Yes. Paano ka naman malalaman Oo. masarap yan? Yung wala ka. Oh, ito na nga. Ayan na nga, kumalat na tuloy, oh. Sarap. Sarap. O, yung kalat na. Ayan. At syempre, huwag niyo pong kalilimutan na October 2, nandyan po kami sa Sydney, Australia. Yes! Sa 32nd Sydney Grand Philippine Fiesta Cultura. Yes! Ito yung Australia's largest Filipino food and entertainment festival. Yes! Nagaganapin sa Fairfield Showground. Yes, buong maghapon po yan. Oo. May mga food festival, Naman. tapos may mga contest, tapos merong Miss Philippines Australia, di ba, na Siyempre. pageant night. Ako, Oo. dyan daw nang galing si Catriona Gray. Wow. Oo. Oo, Malay mo, ayan. yung susunod natin Miss Universe, dyan natin makikita. Abangan nyo kami dyan tatlo. Yes! Diba? Naku, ako naman po September 22 hanggang 28 nasa Melbourne. Yan. Sosyal. Yes, Oo. yung mga baka may mga Pinoy po tayo dyan na salubong po. Kita-kita po tayo sa Melbourne. May yung makakasalubong ni ano, Yung ni Lloyd sinapak mo. Isnabinyo. Huwag naman po. sinapak. Hi naman po tayo sa isa't isa. Ayan, syempre, dadatnan din natin dyan, bukod kina Francis at kay Yes. Malavic, Yes. ay ang ating kaibigan si Catherine Amos. Yes. Ang kukup sa atin for how many days after the show. Aha. Okay. At syempre pa, ito pa rin po ang inyong lingkod, Papa Osin Diaz, na lagi nagsasabi at nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo tuwing umaga, huwag na huwag po tayong makakalimut ha, na magpasalamat sa Panginoon dahil tayo kanyang ginising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay, sabay sabing, Every kissing is a blessing! ano pa nga ba ang lagi niyong inihilit sa amin? Ichika mo na! Dahil! Nakalimutan ko tuloy batiin. Si Ma'am Nenita Caralipio, yung aming principal ng elementary, suki natin dito na, araw-araw nanunood. Talaga ba? Alam ba niya na hindi ito paninda? Ba't siya naging suki? Ha? Ma'am Thank you po. Nenita! Hindi Yes. nakakalungkot yung balita. Kung magre-retire na si ano, Si Miss Jacqueline. Siyempre naman, Hindi icon na nga. natin yan. Icon yan, oo. Huwag muna po. At speaking of pagre-retiro, Oh. yung kinukwento ko nga sa nangyari sa aming pamilya, Oh. gusto yung aming kasambahay, Oh. nag-retiro din. Nag-retire. Oo, na maalam din sa paninilbihan sa amin. Oh my God, Ano bakit? mangyari yung pangbagay na iyon. Oh. E di sinabi sa inay na siya daw ay mamamaalam na. Oh. Uuwi na daw siya sa Mindoro. Oh. Sabi naman ng inay, Oh. ay siya, ay kung ganyan kayo ay magbabait na ha. Oh. Ay alam na ganyan ang asawa ko, ay ikaw Oh. ay mamaalam daon. Ay oo, alam na ho. Ay sa katunayan nga ako ay nasa Mindoro na. Bago na kami magkikita. Kaya ka. Nauna na. Nauna na. Kerida pala yan yung kasambahay na yan. Nakakaloka. Oo. Hindi pala nag-retire. Nagagantihan pala itong mag-asawa na ito, no? Hindi ba na nag-retire na, nagtanan na. Tahanan, di ba? Di ba, sa edad ng tatay mo, talagang tatanan ako. Nakakaloka. Nakakaloka. Ah!